Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Marco ang gagamitin kong pangalan. Dati akong OFW, ngunit ngayon inaasikaso ko na lang ang negosyong naman ako sa aking mga magulang. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay isang sekretong kwento na tinatago ko magpahanggang ngayon. Walang nakakaalam nito sa mga taong nakapaligid sa akin. Ganito po nag-umpisa ang aking kwento. Gawa ng emotional healing siguro yon dahil kagagaling ko lang sa breakup namin ng syota ko at ang syota ko lumipad na ito patungong London. Naisip ko ring mangibang bansa. Maswerte na nakalipad ako papuntang Saudi Arabia. Nagtrabaho ako bilang AutoCAD draftsman sa isang construction firm. Hindi siya gaanong kalakihan ngunit hindi naman maliit na construction firm. Actually, Tito Makoy, ang buong akala ko talaga noong bago ako lumipad papuntang Saudi, malaking kumpanya ang aking papasukan. Ngunit hindi pala ganoon, nadismaya nga ako ng kaunti pa. Hindi sa company size ang aking ikinadismaya kundi ang nakapagpadismaya sa akin ay ang location ng aming base camp, opisina at dito na rin titira kaming mga empleyado, kaming nagtatrabaho sa construction firm. Ang location ng camp at housing namin nasa labas ng city center. Malayo ito, Tito Makoy, nasa disyerto. Hindi naman siya, Tito Makoy, ganap na disyerto lang kasi may mga farms, mini resorts at sa tingin ko weekend hideaway ito ng mga pamilyang may kaya na nasa lungsod. Ang totoo niyan, Tito Makoy, pwede rin akong umuwi sa city center. Ngunit sa kalagayan ko talaga walang ibang choice kung di ang dito tumira sa camp namin. Kasi po kung talagang pipiliin kong sa city center din umuwi, mag-live out, mahirap talaga kasi walang biyahe papunta sa location ng kampo namin. Kung meron kang sariling sasakyan, pwede, ngunit sa kagaya kong baguhan pa lang, imposible, hindi talaga pwede. Ang maganda naman, Tito Makoy, kasi kaming mga nasa office, solo sa isang cabin. Concrete ang cabin namin. Maliit lang ito ngunit meron ng kusina at CR ang bawat isa. Mas maigi ito kung ikukumpara mo sa mga labor at construction workers. Sa kanila, 4 katao sa bawat silid. Samantalang kami, Tito Makoy, mag-isa lang kami sa aming pad. Dahil malayo sa city center ang aming kampo, tuwing Biyernes merong service na bus papuntang city center. Yan na, Tito Makoy, ang panahon na namimili kami ng aming mga kinakailangan, gaya ng mga supply sa pagkain. At yung mga transactions na para sa pamilya kong kinakailangan, tuwing Biyernes namin ito nagagawa. Subalit ako, Tito Makoy, dahil nga single ako, di ko naman kailangang magpadala sa mga magulang ko. Pumupunta lang talaga ako sa city center para mamili kung ano ang gusto ko at kung ano ang kinakailangan kong bilhin. Ako kasi, Tito Makoy, hindi naman sa pagmamayabang, ang pamilya namin ay hindi naman hikahos. Sabihin nating ang sahod ko ay para sa akin lang talaga. Ang mga magulang ko, alam nyo po, mas may pera sila kaysa sa akin. Kaya, Tito Makoy, kung tinatamad akong lumuwas ng city center, hindi talaga ako umaalis. Total kasi may internet at malakas ang signal ng internet sa camp namin. Kaya naman nakakatawag ako sa Pilipinas at malinaw na malinaw ang signal. Tito Makoy, dito sa trabaho kong ito, dito ko nakilala si Hussein, isang Pakistani. Siya ang payroll officer. Professional, mabait at halata mong galing din sa lungsod sa bansa nila. Malinis siya at particular din sa physical at personal hygiene. Naging magkaibigang ganap kaming dalawa. Siya ang madalas na kakwentuhan ko sa gabi at pag walang trabaho. Ang cabin kasi naming dalawa ay magkatabi. Ngunit, Tito Makoy, ang nahahalata ko sa kanya, panay ang papuri niya sa akin. At minsan kung nagkikwentuhan kami, alam mo, Tito Makoy, kung makatitig ito sa akin, talagang titig na titig talaga sa mukha ko at sa aking mga mata. Binabaliwala ko lang iyon, Tito Makoy, kasi ang totoo niyan, ang nakikita ko sa kanila, kung nag-uusap ang mga ito,
Masyadong malapitan ang mga mukha nila. Yung pakalapit Tito Makoy na halos magkakahalikan na sila. Paminsan-minsan nga talaga natatawa akong pagmasdan ang mga ito kung nag-uusap. Sa sitwasyong nakikita ko sa kanila Tito Makoy, naging normal sa amin ni Hussein yung sitwasyon na kung nag-uusap kami, malapitan na malapitan at minsan naman tabing-tabi siya sa akin kung nakaupo kami. Pati yung mga pahawak-hawak niya sa kamay ko at braso, naging normal ito sa aming dalawa tuwing nagbibiroan kami, nagkikwentuhan o kaya nag-uusap. Kasi nga Tito Makoy, naging malapit kaming magkaibigan. At sa pagiging malapit naming magkaibigan Tito Makoy, isang hapon na lang, mayroong naganap na hindi ko inaasahan. Biyernes noon Tito Makoy, bagong sahod, nagpuntahan sa city center ang mga kasama namin sa kampo. 3 bus ang lumarga papuntang city center. Alam niyo po, halos maubos ang tao sa camp namin. Noong araw na iyon, tinatamad akong lumabas o kaya magliwaliw. Gusto ko lang talagang magpahinga, mahiga at matulog. Kaya naman, nakahiga lang ako sa aking tulugan. Noong makalis na ang 3 bus papunta ng city center, bigla talagang naging tahimik ang compound. Kasi nga halos walang taong natira. Kakaunti lang talaga kaming natira doon sa loob ng kampo. Pumasok sa cabin ko itong si Hussein. Alam niyo po kasi, kung araw hindi ko nilalak ang pinto ng aking cabin. Saka isa pa, labas-masok naman talaga sa cabin ko itong si Hussein. Hindi ako bumangon noong pumasok siya kasi nagbabrowse ako sa aking cellphone. Pagpasok ni Hussein, nilak niya ang pinto ng aking cabin. Nagtatanong ito kung ano raw ang ginagawa ko. At dahil nga busy ako, hindi ako sumagot sa kanyang pagtatanong. Nagpatuloy lang ako sa aking pagbabrowse sa cellphone. Noong nakita niyang nakahiga ako, alam mo Tito Makoy, walang ano-ano'y humiga rin ito sa aking higaan, tumabi sa akin at yumakap pa. Alam niyo po, hindi ko yan binibigyan ng pansin, hinahayaan ko lang siya kasi nga normal sa amin ang mga ganitong kilos. Kaya lang Tito Makoy, noong araw na iyon, habang tumatagal na nakayakap sa akin si Hussein, napapansin kong humahaplos-haplos siya sa aking braso at ang kanyang kamay nakakarating na kung saan-saan sa aking katawan. At dahil nga hinahayaan ko lang siya, nagpapatuloy ito sa kanyang ginagawa. Hanggang Tito Makoy, sa napansin ko na lang na tila natatangay siya ng kanyang pakiramdam. Ako naman Tito Makoy, alam mo na po, hindi naman tayo manhid. Hindi ko rin alam Tito Makoy kasi natangay din ako. Di ko na po matandaan ang mga sumunod na nangyari, basta nung araw na iyon, naganap sa amin ni Hussein ang isang intimate at pribadong bagay na nagagawa lang ng 2 taong merong ugnayan. Yung mga taong nagmamahalan, merong romantikong relasyon. Biglaan talaga ang pangyayari Tito Makoy. Pareho kami nakalimot sa aming mga sarili noong araw na iyon. Nadala at napadpad sa kasiyahang walang katulad. Yung intimate moment na naganap sa aming dalawa ni Hussein Tito Makoy, iniisip ko na lang na marahil naganap iyon dahil merong kusang na buong pakiramdam sa amin sa bawat isa. Ito'y dahil nga sa palagi-laging kami ang magkasama pagkatapos ng trabaho gabi-gabi. Saka Tito Makoy, aaminin ko rin naman na kahit na lalaki ka, kung si Hussein ang manunuyo sa'yo, matatangay at matatangay ka rin. Lalong-lalo na sa kalagayan namin na nasa gitna pa ng disyerto, palagi-laging kami ang magkausap. At yung sitwasyon Tito Makoy sa Saudi na mahirap ang makipag-usap sa babae. Gwapo rin kasi Tito Makoy si Hussein kung kagwapuhan ang pag-uusapan natin. Maganda ang kanyang pangangatawan, maganda ang kanyang tindig, malinis sa katawan at walang amoy. Iyan siguro ang mga dahilan kaya nagawa namin ang hindi ko akalaing mangyayari sa amin noong araw na iyon. Alam mo Tito Makoy, pagkatapos naming magawa talaga yung intimate moment na iyon, tila normal na normal sa aming lahat ni Hussein. Walang binitawang salita ang bawat isa sa amin tungkol sa
nangyari. Umalis si Hussein sa cabin ko noong magdatingan na lahat ang mga kasamahan namin galing sa city center. At iyon na rin ang naging umpisa naming dalawa. Mula noon, Tito Makoy, tuwing gabi kapag patulog na ang lahat na nasa kampo, lumilipat sa cabin ko si Hussein. At sa bawat paglipat niya sa aking cabin, parang naging instinct na namin ito. Makatapos niyang pumasok, tuloy kaagad kami sa aming intimate moment para sa aming dalawa. Sa loob ng kampo namin, Tito Makoy, at sa lahat ng mga katrabaho namin, wala namang nakakahalata sa aming ugnayan ni Hussein. Kasi normal sa paningin nila na palagi kaming magkasama, nagkikwentuhan, minsan nagpipikunan rin ng kaunti sa harapan ng aming mga cabin. Alam niyo po, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kasi sa aming lihim na romantikong ugnayan na ito ni Hussein, aaminin ko rin talaga na nag-i-enjoy ako, masaya ako sa aming relasyon. Hanggang sa nag-iimbita nga sa akin si Hussein na magbakasyon raw ako sa kanilang lugar sa Lahore, Pakistan. At sa tagal ng paulit-ulit at patuloy na pag-iimbita sa akin ni Hussein na magbakasyon sa kanilang lugar, alam niyo po, natutokso na rin akong bisitahin talaga ito. Kasi marami rin akong naririnig na mayroong mga magagandang lugar sa Pakistan na magandang puntahan. Maging ang Lahore, may mga magagandang pasyalan din doon, parang kagaya lang sa atin sa Pilipinas. Subalit, Tito Makoy, alam niyo po, isang araw, bigla akong nalungkot kasi bigla na lang sinabi sa akin ni Hussein na nag-resign na pala siya sa aming kumpanya. Ang dahilan ng kanyang biglaang pagbibitiw sa trabaho, dahil matagal-tagal na rin siyang nasa kumpanya, humihingi ito ng dagdag na sahod, subalit hindi siya pinagbigyan. Kaya ang tanging ginawa niya na lang ay nag-resign ito para maghanap ng ibang malilipatan at ibang kumpanyang mapagtatrabahuan. Alam mo, Tito Makoy, nung sabihin niya sa akin na nag-resign na siya, labis ko talaga itong ikinalungkot. At maging si Hussein, kitang-kita ko rin sa kanya na naging malungkot siya sa kanyang naging desisyon na magbitiho sa trabaho. Ngunit ayon sa kanya, kinakailangan niyang gawin iyon kasi gusto niya talagang lumipat ng ibang kumpanya para kahit papaano magkaroon siya ng mas mataas na sahod. At noong huling gabi nga, bago siya umalis pauwi ng Pakistan, sa cabin ko siya nagpalipas ng gabi. Buong magdamag kaming magkasama, Tito Makoy. Total, Huwebes na gabi noon at ang kanyang flight kinabukasan araw ng Biyernes. Alam mo, Tito Makoy, noong gabing iyon kahit na ayokong magdrama, ngunit nadala ako ni Hussein noong umiyak siya. Talagang umiyak itong si Hussein, Tito Makoy, dahil nalulungkot siya sa aming paghihiwalay ng landas. Kaya kahit na ayoko magdrama, ngunit wala rin akong nagawa, Tito Makoy. Umiyak rin ako. Dahil nga pareho kami malungkot na malungkot sa tagpong ito ng aming pagsasama. Alam mo, Tito Makoy, noon ko rin naramdaman na wala palang pinag-iba ang pakiramdam sa makikipaghiwalay ka sa karelasyon mong babae at ang iyong kaugnayang kapareho lalaki. Walang ipinag-iba ang sakit at lungkot na mararamdaman mo. Kasi, Tito Makoy, sa panig ko, yung sakit na aking nararamdaman noong tagpong iyon, walang ipinag-iba sa kalungkutan at sakit na aking naramdaman noong mag-break kami ng syota ko. Yung syota ko na naging dahilan nga ang breakup para pumunta ako ng Saudi Arabia. Dahil, Tito Makoy, minahal nga namin ni Hussein ang bawat isa sa amin. Walang duda, Tito Makoy, may damdamin na namagitan sa amin, merong pag-ibig na namuo sa bawat isa sa amin. Tito Makoy, labis kong ikinalungkot ang paghihiwalay ng landas namin ni Hussein. Umuwi si Hussein sa Pakistan at ako naman, noong matapos na ang kontrata ko, hindi na ako nag-renew, nag-final exit na ako. Tamang-tama naman iyon, Tito Makoy, kasi ang mga magulang ko matanda na at pagbalik ko dito sa Pilipinas, tuluyan na ngang ako ang umaasikaso at namahala sa negosyo nila.
yung negosyo nila na bumuhay sa aming mag-anak. Alam niyo po Tito Makoy, ang negosyo ng aming mga magulang, parang napakalalim ng sentimental value nito sa pamilya namin. Kaya naman, dahil nga matatanda na sila, kinakailangan kong ako na ang mag-asikaso at ipagpatuloy ito. Kaya hindi na ako bumalik pa ng Saudi Arabia. Si Jose naman itong huli nalaman kong bumalik muli pala sa Saudi Arabia at nagtatrabaho na sa ibang kumpanya. Sa city center na raw ang kanilang opisina. Nalaman ko yan Tito Makoy kasi magpahanggang ngayon, mayroon pa rin kaming komunikasyon ni Hussein. At hinihikayat niya nga akong muling bumalik sa Saudi Arabia. Kaya lang Tito Makoy, sinabi ko sa kanya na medyo mahirap na talaga kasi ako na nga ang humahawak at namamahala sa negosyo ng aking mga magulang. Sa halip Tito Makoy na bumalik ako ng Saudi Arabia, si Hussein na lang ang hinihikayat kong pumunta dito sa Pilipinas. At sabi ko sa kanya, ako ang bahala sa kanya pagdating niya rito. Ito Tito Makoy ang aking kondisyon sa kanya kung gusto niyang pumunta ako sa kanilang lugar sa Lahore, Pakistan. Kinakailangang pumunta muna siya dito sa Pilipinas. Tapos, pag uwi niya ng Pakistan, sasama ako para magbakasyon din sa kanilang lugar. Sa ngayon, ayon kay Hussein, tuwing nag-uusap kami, pinag-iisipan niya talaga at pinaghahandaan ang pagpunta dito sa Pilipinas. Alam niyo Tito Makoy, magpahanggang ngayon kahit na ilang taon na ang lumipas, masaya ko pa ring inaalala at binabalikan sa aking isipan ang mga matatamis, masasaya at magagandang araw noong magkasama pa kami ni Hussein. Marami talaga Tito Makoy na magandang alaala akong binabalik-balikan sa loob ng construction camp kung saan nabuo ang matamis at masayang samahan namin ni Hussein. Nabuo ang isang bagay na hindi ko inaasahang mabubuo at mamamagitan sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Marco. Maraming salamat Marco sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo tama ka dyan, ang mga magagandang nakaraan, masasayang araw, kahit na gaano nakatagal yan na nakalipas, talagang sadyang nakakapaghatid pa yan, nagbibigayan sa atin ng ngiti, sa ating pakiramdam at sa ating isipan. Kahit na anong napakagandang bagay, talagang masayang inaalala natin yan kahit pa ilang taon na ang nakalipas. Meron lang akong isang kinatatakutan dito sa kwento mo. Ang sabi mo hanggang ngayon nananatiling lihim ang pagkakaroon mo ng relasyon sa kapwa lalaki noong nasa Saudi Arabia ka pa. Alam mo Marco, kung plano mong ilihim yan, meron akong nakikitang, sabihin natin yan sa sekreto na yan, merong panganib na nakaamba. Yan ay kung halimbawa matuloy, ini-invite mo nga si Hussein na magbakasyon dito sa Pilipinas. Kung talagang sadya mong gustong manatiling lihim yan, ang pagbisita sa iyo ng iyong kaibigang si Hussein dito sa Pilipinas at ang pagbisita mo rin sa kanya sa kanilang lugar, pag uwi niya ng Pakistan, sasama ka para magbakasyon din doon. Kahit paano, maghahatid yan ng kaunting singaw. Alam mo, hindi nga siguro kaunti, kahit sabihin na nating singaw talaga dyan sa lihim mo. Alam mo naman dito sa atin, konting makakita lang ng konting sabihin natin konting butas lang, yung kahit na butas lang ng karayom, lalaki at lalaki yan. Although wala namang problema nga dyan kung nag-iibigan kayo ni Hussein, wala akong nakikitang problema dyan. Ang sinasabi ko lang sa iyo, kung gusto mong ilihim yan, plano mong ilihim talaga yan, medyo may panganib na nakaamba na makalabas ang iyong lihim na tinatago. Iyan ang nakikita kong medyo peligro dyan sa lihim mo. Ngunit kung wala ka namang planong ilihim talaga yan habang buhay, wala rin akong nakikitang problema kung hindi mo planong ilihim yan. At saka kung talagang nag-iibigan kayo ni Hussein, eventually ilantad nyo sa tao ang inyong pag-iibigan, wala naman akong nakikitang problema dyan. Yung sinabi ko lang sa iyo, kung talagang
medyo hindi kahanda na malantad yan ang pagbisita ni Hussein sa Pilipinas at ang pagsama mo sa kanya pabalik sa Pakistan. Kahit papaano merong singaw na dadalhin yan. Manganganib ang iyong sikreto. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang unang isa shoutout ko ay yung mga nagsulat ng kailang pagpapa-shoutout doon sa in-upload natin na original upload, yung nang tawagin siyang papa na wala ang planong makipagkalas na. Kaya shoutout kay Greden Santiago. Ang sabi ni Greden sa kanyang comment, mahigit na 1 taon na pala siyang kasama natin. Maraming salamat sa iyo Greden Santiago at muli shoutout sa iyo. Salamat sa suporta. Ganoon din ang ating kapatid na si Norma Kidilig. Ito pa lang si Norma ay nasa Qatar. Shoutout sa iyo Norma Kidilig at maraming salamat sa suporta. Siya nga pala Norms, good luck sa alam ko plano mong lumipat yata ng Europe. Good luck at sana lalo kang swertihin doon sa kung saan man ang sunod mong pupuntahan. Good luck at ingat palagi. Salamat sa suporta. Ganoon din ang ating kasamahan na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Shout out sa iyo Tino at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ganoon din shout out sa ating kasamahan ang ating kapatid na si Carlos Jose o kaya CJ ng Chicago, Illinois. CJ, maraming salamat, ingat palagi dyan at salamat talaga sa patuloy na suporta. At sa ating mga kasamahan naman na nagpapa-shoutout, nagsulat sila ng kailang pagpapa-shoutout doon sa aking repost na sa paglipas ng panahon namin ni Gino. Shoutout sa ating kapatid na si Severino Pabo ng Isabela. Ang alam ko kay Seb Santiago Isabela ito. Maraming salamat sa iyo Seb at shoutout. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Amy Davis ng California, USA. Shout out sa iyo Amy at maraming salamat sa pakikinig at suporta. At para naman sa mga nagpapa-shoutout na nagsulat ng kanilang pagpapa-shoutout sa mga matagal ng upload natin, yung mga previous uploads natin, previous na kwentuhan, ang nagsulat ng pagpapa-shoutout doon sa kwentong hotdog at ang pisong kulang sa pamasahe. Shout out sa ating kapatid na si Mark Holy Shepherd ng Los Angeles, California, USA. Medyo natutuwa ako, parami ang nagpapa-shoutout sa atin dyan sa USA. Sa inyong lahat dyan sa Tatihi, maraming salamat sa pakikinig. Mark Holy Shepherd 9427, shoutout sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. At nagsulat din doon sa hotdog at ang pisong kulang na pamasahe ang ating kapatid rin na si Amy Davis. Ang sabi ko kasi, ang reply ko sa kanya doon sa kanyang comment, talagang isa-shoutout ko siya dito sa original upload na ito. Kaya muli Amy Davis, shoutout sa iyo at maraming salamat. At ang isa pang kapatid natin na nagsulat ng kanyang pagpapa-shoutout doon sa ating upload na dahil sa pustahan ng magkakaibigan. Shout out kay Raul Millete ng Gabstone, Texas, USA. Shout out sa iyo Raul Millete at maraming salamat. Ito nga palang si Raul Millete, kagaya ko, Uragon din ito. Ako talaga ngayon mga kaibigan, talagang kiniklaim ko ng Uragon na ako. Dahil nga nandito na ako ngayon sa Naga City. Lumipat ako noong September bago mag-Piña Francia Fiesta. At si Raul Millete naman, ang lugar pala nito dito sa Camsor ay sa Iriga City. Sa muli Raul Millete, maraming salamat sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Shout out na rin sa ating mga kababayan dyan sa Texas, USA. At ang ating kapatid na si Adon Vlogs ng United Arab Emirates, Dubai, United Arab Emirates. Shout out sa iyo Adon at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang isa shout out ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko, naghahanap po ito ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever,
ganoon din sila, pwede nyo silang kontakin. Shout out at naghahanap ng forever si Robert Mirapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, si Rodney K. Robin, JP Chulipa at si Filmer Borromeo. Yan po ang mga kapatid natin na naghahanap ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, kontakin nyo sila. Malay natin kayo na ang sumunod na Faustino Fabro at Edilon Nadoa. Hanggang ngayon talagang ninanais ko pa rin na sana nga meron ng sumunod sa yapak ng ating dalawang kapatid na si Faustino Fabro at Edilon Nadoa. Sa muli, sa mga nais pong magpa-shoutout, isulat ang inyong pagpapa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayong palagi at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas.